Silipin natin 'to. Tingnan natin, Pero so far yung last mga kapsat, last. Wait lang. Papalitan daw nila yung kwan, Tingnan natin. Sige, attorney, pasok. Attorney, where are you? Yung tungkol sa Justice Committee, 'di ba sabi ko, i-junk na yan ngayon. Tatapusin na yung impeachment kay PBBM sa tingin ko. Yan. 'di ba hindi tayo nagkamali? Kaya bago ko i-discuss yung butuhan, anong masasabi natin doon? May mainit tayong developing news. Hindi pa to nangyayari, pero may mga indikasyon na. Kudeta sa Senado, 70 na umano ang sumuport kay Legarda. Ayon yan sa mga sources, mga kabunyog. Ang indikasyon yan, yung opening prayer, tingnan nyo, pipito na lang ang senador na umattend kanina. Ibig sabihin, yung 17 ay nagkakaukus. Nagkakaukus sila. So may plano sila, mga kabunyog, na talagang palitan na si Senate President Soto. So yan, mga kabunyog, ang develop. So meaning, ang nakikita nilang pro-protekta kay Sara, itong si Liviste. Ngayon, medyo abangan nyo ito. Ito mga kabunyog, malungkot na balita ito sa pagdating sa Senado. Bakit? Ang ibig sabihin nito, talagang grabe pa ang mga kurap na mga senador. Ayaw nilang ayusin ang Senado at ang bansa natin. Agoy. Kaya, alam naman natin, anong dahilan, bakit magkakaroon ng pagbabago ng liderato sa Senado? Sige. Unang-una, alam ko na rin. Ilalabas na kasi yung report. Nag-leak na yung kahapon Tama. Ilalabas na yung report na ang rekomendasyon ng Blue Ribbon ay kasuhan si Chis Escudero, si Jinggoy, si Villanueva. So yun, ayaw nila nun Ayaw nila. Ang gusto nila, yung mga senador, protektahan. Siyempre, kumbaga, nagkakaipitan na. Siyempre, si Senate President Soto naman at si Senador Ping Lacson, pinapanindigan talaga nila na yun nga ang rekomendasyon sa draft report. At mayroon pa tayong nakukuha impormasyon si Villar ay nire-recommenda ring imbestigahan pa. So yan yung kasi mayroon naman talagang mga ebidensya kay Villar. Ikaw yung secretary ng DPWH nung panahon ni Duterte. Ang dami ring mga anomalya sa flood control nung panahon ni Duterte. Sunod-sunod nung panahon ni Duterte. Sunod-sunod ngayon ang kaso ng pamilya Villar. Alam naman natin yan, yung sa SEC. Parang ang istasyon, nasa loob na nga tayo ng administrasyon ng majority, hindi naman tayo pinoprotektahan. Ganun din sa tingin natin, yung pakiramdam ni Loren Legarda. Kasama siya sa majority pero yung anak niya patuloy na iniimbestigahan ng Kamara. Mga kabunyog, mga kababayan, malungkot na pangyayari ito. Ang ibig sabihin lang yan, nagkaisa yan na protektahan ang mga sarili nila. Ito yung balita sa ito yung balita sa mga kabunyog. Palakihan natin tong news na to. Billionaire channel yata to. Ayan mga kabunyog, yan yung balita. Sources, at least 17 senators to back Legarda as new Senate President. Sa Billionaire News po ito. Kumakalat na ang mga balitang ito at nagtanong na rin ako sa mga reliable sources. Mukhang mga kabunyog, mga kababayan. Siyempre, hindi sang-ayon ng Malacanang dyan. Ayaw ng Malacanang yan. Kaya lang, siyempre, nagkakaisa na yung mga senador Bakit nagkakaisa sila? Kasi tatamaan sila. Tatamaan sila ng mga, halimbawa, si Chis Escudero, si Jinggoy, Joel Villanueva. Siyempre, gusto nila yung mga senador wag makasuhan. Tapos si Mark Villar, ayon sa report, iimbestigahan din, itutuloy ang investigasyon kay Mark Villar. At yung pamilya Villar, maraming kaso sa SEC, sunod-sunod. Dahil sa manipulation ng mga shares, valuation ng kanilang mga assets, insiders trading. Tapos itong si Loren naman, yung anak niya, kakasuhan, iniimbestigahan na, ay iimbestigahan ng Kamara. So parang nagkakaisa silang lahat na bakit parang ang nangyayari, gusto kasi nila makalibre sila diyan sa mga investigasyon na yan. Hindi naman pwede. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga nagkaisa sila, nagsama-sama sila. Ngayon, sino yung mga 70 na yan? Ang 70 na yan, basta tandaan nyo itong ipapakita kong 7, ito yung hindi kasama. Sige. Yan nakikita nyo sa kanan,
Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Hindi kasama sa 17. Kasi yung opening prayer kanina, ito yung picture ng opening prayer, mga kabunyog. Yan. Pipito lang ang nandun. Yang pito na yan ang nandun kanina. Oh, yung mga pangalan na sinabi ko, sila lang yung nandun kanina sa opening prayer. Ha? Sa opening prayer. Sila, yung pito. Oh. Pagkatapos, dumating na yung iba. Umattend naman yung iba, pero ibig sabihin, bakit na-late sila? Di ibig sabihin, mayroong caucus. Sino yung pito na nandun sa, yung pito lang, nakikita nyo, kukunti. Yan yung opening prayer kanina. Bakit pipito lang sila? Ibig sabihin, nagkukaukus yung iba. Yung iba nagkukaukus sila. Ha? May caucus na naganap. May pag-uusap. Sino lang ang mga nandun nung mag-opening prayer? Ito lang mga sinabi ko. Si Tito Soto, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si Risa Hontiveros, si Win Gatchalian, si Kiko Pangilinan, si Bam Aquino. Ibig sabihin, sino yung mga bumaliktad sa mayorya? O, ang mga bumaliktad, Loren Ligarda. Sa kanya inalok yung maging Senate President. Pangalawa, syempre, gusto niyang protektahan yung anak niya. Pakiramdam niya, hindi naman pinoprotektahan ng administrasyon. Nasa admin siya, kumbaga, nasa mayorya siya, pero yung anak niya, parang tutuluyan ng investigasyon. Siyempre, masama ang loob ni Loren Ligarda dyan. Pangalawa, kasamahan pa nila sa si Lito Lapid naman, kung saan naman yung mayorya, dun yan. Ganun din si Rapi Tulfo. Mga balimbing naman yan. Si Rapi Tulfo sa kasi Lito Lapid, kung saan yung mayorya, doon. Ha? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, yan yung yan yung lumalabas ngayon. Ha? Pero gumagalaw ang Malacanang. Hinahabol. Hindi sang-ayon ang Malacanang sa pagpapalit na yan. Kaya ewan natin kung anong Kaya subaybayan natin ngayong maghapon hanggang gabi. Nakakon nga eh. Subaybayan natin. Ha? Medyo lang, makikita mo talaga na may mga galaw nang nangyayari kasi nung opening prayer, yung pito lang ang nandun. Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Oh, magsasabi tayo, baka naman na-late lang. Oo. Pero bakit sila na-late? Ang Saka dami bakit naman. yung pito na yan? Parang naman, napaka-coincidence, grabing coincidence naman. Yan yung magkakampi. Tito Soto, Ping Lacson, hindi maghihiwalayan. Si Risa Hontiveros, si Kiko Pangilinan, Bam Aquino, hindi niyan hihiwalayan si Tito Soto at si Ping Lacson. Si Erwin Tulfo, kasama rin talaga yan nila Ping Lacson. O kasi sa kanya binigay yung Senate Committee on Foreign Relations. O kinuha niya mula kay Amy Marcos. O itong si Win Gatchalian, naman talaga yan, sumasama yan kila Soto. Ang mga talaga, ang mga delikado, si Pia Cayetano, wala. Siyempre kapatid ni Alan Peter yan. Si JB Ejercito, siyempre rin. Pag tinawagan na yan ng pamilya, sumama ka doon kasi gusto mo bang makasuhan ng kapatid mo? O yan din ang problema kay JB Ejercito. Si Lito Lapid naman sa si Rapi Tulfo, kung saan ang mayorya, doon sila. Ay nakita yata nilang marami na doon. Kaya yan mga si Subiri ganun din, kaibigan niya na magkasama lagi yan ni Loren. Si Loren naman, malaking oportunidad na yan sa kanya. Inalok sa kanya na maging Senate President, first female Senate President. Pangalawa, naramdaman na rin kasi ni Loren na parang hindi naman mapuprotektahan ng anak niya. Kaya actually, hindi sang-ayon siyempre dito ang Malacanang. Sigurado yan. Kasi ang Senate leadership na yan, hindi pabor sa Malacanang yan. Anong gagawin nila? Ang Senado ba ay babangga na sa palasyo? Yan yung issue diyan. Kaya hindi pa pumuputok ngayon. Ewan ko kung may balita na kayo, pero sa ngayon wala pa tayong kumakalat pa lang yan. Ito na nga sa Billionaire News Channel lumabas na. Sources, at least 17 senators to back Ligarda as new Senate President. Ngayon lang po yan. Kaya abangan natin, pero yung mga indikasyon ay nandyan na eh. Nandun na yung mga indikasyon. Naalala nyo rin yung sinabi ni Ruben Padilla. Sabi niya, ang dapat na maging Senate President, suportado si Sara. Tama. Sila Loren Ligarda na yan. Kaya medyo hindi maganda ang mga nangyayaring ito, mga kabunyog, mga kababayan. Hindi maganda. Kaya lang, bakit kasi kung sakali mang matuluyan ngayon, bakit kumala sa mayorya ang mga kasamahan nila? Unang-una, siyempre si Ligarda kasi may problema din yung anak niya. Tapos si Lito Lapid naman, saka si Rapi Tulfo, tapos si Mig Subiri, kung saan ang mayorya, dun sila. Kasi gusto rin nilang makakuha ng mga committees na hawak nila. Sila, kaya sumama si JB Ejercito naman, kapatid yan ni Jinggoy. Kahit hindi close si Jinggoy, saka si JB, siyempre pag tinawagan ng ama o ng pamilya,
suportahan mo yung yung kapatid mo. Gusto mo bang tuluyang makasuhan ang kapatid mo? Oh. Kaya anyway, mga kabunyog, tapos yung magkapatid na Bilyar, dahil nga sunod-sunod rin ang kaso sa pamilya nila. Pangalawa, ang rekomendasyon daw yata dun sa Blue Ribbon Committee report, tuluyan kahit si Mark Bilyar. Kaya medyo, pero syempre hindi naman papayag sila Soto, sila Lacson na para lang hindi magkaroon ng, kumbaga para lang hindi matuloy ang pagbabago sa Senado, babaguhin nila ang Senate Committee report. Hindi nila ang Blue Ribbon Committee report, hindi nakakasuhan sila Cheese. Yon, medyo mabigat din kapag nag-commit sila sa ganun. Kaya ito mga kabunyog, sa tingin natin, maraming nangyayari ngayong mga usapan. Ano na bang balita? Kasi kasalukuyan tayong nagla-live, balitaan nyo nga ako. Ano na bang nangyayari? Pero ito mga kabunyog, itong development na ito ay hindi maganda. Naka-standby hindi pa rin maganda, ang Senate, ibig sabihin, pabor ito kay Sara, pabor ito sa China. Yan ang mangyayari dyan mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung laban natin para sa anti-corruption, syempre papalitan yan si Lacson sa Blue Ribbon. Papalitan ang Blue Ribbon yan. O anong ibig sabihin yan? Baka syempre ibabalik niyan Marcoleta. Ibabalik niyan si Marcoleta. Ano nang mangyayari sa atin? Tapos yung sa China, ibabalik na naman sa Senate Committee on Foreign Relations si Amy Marcos. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Tapos yung mga corrupt na mga senador, hindi makakasuhan. Sila Jinggoy, sila sila Villanueva, sila Escudero. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa isang banda rin, kung talagang ganyan na ang desisyon ng Senado, ito tuloy-tuloy na yan ng ombudsman. Ang ombudsman, hindi naman nila mapipigilan yan. Pagka ganyan ang nangyari, iimbestigahan na ng ombudsman si Libeste. Tapos iimbestigahan na rin si Bilyar. Tutuluyan na talaga yan. Talagang tutuluyan na. Tutuluyan na yan mga kabunyog, mga kababayan. Ang ibig bang sabihin yan, handa si Loren Legarda na dumistansya na sa administrasyon. Ang dyan mga kabunyog, mga kababayan, kaya sa tingin ko, sa ngayon, may mga inaayos yan ng Malacanang. Siyempre, apektado ang Malacanang sa ganyan. Pag nahawakan ng itong lideratong ito ng Senado, hindi yan sa kanya. Sa Malacanang, hindi pabor. Kaya lang siyempre, i-assure ni Loren dyan na magko-cooperate siya. Pero hindi kasi karamihan ng kasama ni Loren, mga Duterte. Balik na naman ang Duterte sa liderato ng Senado. Mga kabunyog. Kaya malungkot na development ito. Sa isang banda rin, tayo naman, mga kabunyog, mga kababayan, tuloy ang laban. Kaya lang, yung Senado na inaasahan sana natin, kapag nakarating yung impeachment ni Sara, kung si Senate President Soto, sila Senador Ping Lacson, trial shall forthwith proceed. Ay dito, ano na naman kayong mga maniubrang gagawin nila dyan? Tumanggi si Loren? Shout out kay Kilabot Gaming Rica Fort. Really? So, ito ay kapag nagkaroon ng leadership change sa Senado, panalo ang Sara, panalo ang China, panalo ang mga kurap, yun. Panalo ang mga kurap, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya inuna ko na muna itong i-live kaysa dun sa pagbasura sa impeachment kay PBBM. Kasi matagal ko nang sinasabi yun, di ba sabi ko sa inyo? Na ibabasura na yung impeachment kay PBBM. Ang problema din dito, ang effect nito din sa impeachment ni Sara dun sa House, baka yung mga kongresista, ang hinaan na rin ng loob. Sabihin ng mga kongresista, wala naman na. Pag nakarating to sa Senado, hindi naman to makukonvict si Sara. Malaki talaga mga kabunyog ang malaki ang magiging dito. Pero abangan natin hanggang gabi anong mangyari. Basta't ang nangyari kanina sa opening prayer, 7 lang ang nandun. Dumating naman yung iba, ayan, yung 7, ito lang. Si Tito Soto, yan nakikita nyo sa picture. Nung mag-opening prayer ang Senado ngayon, kanina, 7 lang ang nandun. Tito Soto, Ping Lacson, Erwin Tulfo, Risa Hontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, Bam Aquino. Nakapagtataka naman. Yan yung 7 na sulid kay Soto. Yung iba, nagkakaukus pa, kaya na-late. Nagkakaukus pa yung iba. Nandun daw sa opisina ni Amy Marcos, sila Loren, nag-uusap. Saka yung iba. Kinalaunan, after ng opening prayer, dumating na rin yung iba. Pero galing sila sa caucus. Kaya medyo ito mga kabunyog, mga kababayan. Hindi ito maganda. Pero sa parte kasi ng administrasyon, ito yung madalas kong sinasabi sa vlog ko. Ang liderato ng Senado talaga maluwag, shaky. Bakit? Unang-una, yung majority, 'di ba? Lagi kung nakikinig kayo sa vlog ko, sabi ko ang problema sa mayorya,
may mga kasama sila sa mayorya na Duterte eh. Halimbawa, si Pia Cayetano, tapos si yung magkapatid na Villar, Duterte naman yan eh. Kaya sabi ko, laging delikado ang lagay ng liderato ng Senado. Kasi si Pia Cayetano, kapag sinabihan niya ng kapatid, kumalas ka na dyan, kakalas yan. Yung magkapatid naman na Villar, kapag tinamaan na sa yung interest nila, hindi sila makaramdam na parang pinuprotektahan sila ng administrasyon, kakalas na sila sa administrasyon. Yan yung mga nangyayari dyan, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya malungkot man, pero alangan naman kasing sa parte ng administrasyon, naninindigan naman kasi si Senate President Soto at saka si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, hindi nila idadrop sa nire-rekomendang kasuhan yung mga senador na kasama nila. Mukhang doon ang mabigat na yun yung mabigat na nangyari. Kasi gusto talaga ng mga senador, huwag kasuhan yung kapwa nila senador. Hindi naman papayag si Soto at si Lacson doon. Kaya nga ngayon, napanood nyo yung interview kay Soto, kay Lacson, sabi niya, totoo yung report ng Blue Ribbon na partial na report. Pero, totoo rin yun na nirekomendang kasuhan sila Escudero, sila Villanueva at saka si Estrada. Pero hindi pa raw nila napafinalize. Ay mukhang ang gustong mangyari ng ibang mga senador, huwag kasuhan ang kapwa nila mga senador. Protektahan. Hindi naman pumapayag si si Soto at saka si Lacson. Kaya, kumbaga, nakukumbinsi nila yung iba na kung ganyan din lang, hindi tayo kayang protektahan ng liderato natin ng Senado, pagpalit na tayo. May sarili ring problema si Loren. Tingin niya rin, hindi na poprotektahan yung anak niya. Kasi naman yung anak niya bara-bara eh. Yun lang. Yung mga Villar naman may problema rin. Kasi kinakasuhan sila ngayon. Yung sa SEC, kinasuhan sila, criminal cases pa naman. Kumbaga pakiramdam din siguro ng Villar, wala tayong pag-asa dito sa administrasyon, hindi tayo napoprotektahan. Mabuti pa kung si Sara na ang presidente, baka maprotektahan tayo. Hindi, ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan. Si Rapi Tulfo at si Lito Lapid, naman yan eh, kung nasaan ang mayorya, doon sila eh. Si Rapi Tulfo at si Lito Lapid, doon yan. Saka si Subiri. Yeah, ang mga naiwan lang talaga na nanindigan, itong mga sinabi ko, yan. Yung mga sinabi kong si Soto, si Lacson, si Tulfo, si Hontiveros, si Gatchalian, si Pangilinan, si Aquino. Yan yung mga kabunyog. Kaya kung imamainis natin yan sa 24 minus 7, yung 7 na yan, 17. Kaya yung balita ng bilyonaryo, 17. Sources. At least 17 senators to back Ligarda as new Senate President. Pero, tulad ng sinasabi ko, may nangyayaring ngayon, usapan. Kasi syempre sa Malacanang, hindi yan acceptable. Kumbaga, hindi pwede na ang liderato ng Senado ay sila Loren at ang mga kasamahan niya, yung mga Duterte. Kaya lang, hanggang saan? Bakit hanggang saan ang andyan? Susundin ba ng Senado ang Malacanang? Kasi syempre, ipipilit din yan ng mga senador na yung gusto nilang maging Senate President, si Loren Ligarda. Ang malungkot diyan mga kabunyog, mga kababayan, kung ma-retain si Soto, manatili si Soto, pero ang naging usapan, atras na yung mga kaso sa mga senador. At saka yung mga kaso sa Villar, at yung kaso, yung pag-iimbestiga sa anak ni Loren. Yan yung malungkot. Kasi ibig sabihin, kapalit ng pananatili ni Soto ay kumbaga, yung pagsusulong natin ng pagpapanagot, hindi na gagawin. Ang kapalit niyan, mananatili si Soto. So, abangan natin mga kabunyog. Abangan natin ngayon. Okay? Okay, mga kabunyog, mga kababayan. Mamaya, kung mayroon ng mga pangyayari, magla-live ako. Inaano ko lang kayo, ina-update ko lang kayo na may mga ganitong nangyayari. Hindi pa po kumpirmado ayon sa sources. Lumalabas na yan, kumakalat na. Kapit lang. Pero may mga indikasyon na magkakaroon ng kudita sa Senado. Okay? Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Salamat, Attorney Enzo Recto. Yung pala yun, mga kabsat. Balikan natin yung Senado. Naka-con pa sila eh. Naka-Senate. Naka-break. Pero, hindi pa napuputol. In short, nag-uusap pa sila. Gano'n na sila katagal nag-uusap? 35 minutes. Last session nila is 58, almost 1 hour. Almost 1 hour. Ayan yan yung kaganapan kanina. Mabsat, almost 1 hour. Ayan, nag-uusap-usap sila. Ayan, tapos biglang nag-break na. So far, yan ang update mga absat sa Senado, 1 hour ago. So, abangan, susunod. Siguro mamayang gabi, pag nag-live ulit tayo, meron tayong update yan. Pero for the meantime, dahil mag-alas 5 na, mag-last topic ako, mabsat.
Pagbigyan niyo ako, last topic